Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang pelikulang hango sa totoong pangyayari sa South Africa sa tangkang pananabutahe ng mga freedom fighters sa imbakan ng langis na nauwi sa pangho-hostage ng bangko. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2022 na pinamagatang Silverton Siege. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa South Africa, ang pangkat ng freedom fighters na bahagi ng Umkhonto Wesizwe na ang pinaglalaban ay ang pagkakapantay-pantay sa lipunan ng mga lahing itim at puti na pinangungunahan ni Calvin Khumalo. Misyon ng grupong pasabogan ang imbakan ng langis sa Kapitolyo ng Silverton. Ang plano ay kapag dumating ang truck na kasamahan nila ay doon papasukin ang oil depot. Lingid sa kaalaman ng grupong may mga pulis palang nakasubaybay sa kanila matapos mapag-alaman ang kanilang operasyon. Lumabas muna si Calvin upang suriin ang paligid habang dahan-dahan namang umatras ang pulis captain na si Johan Langerman upang hindi mapansin. Naghinala si Calvin nang makita niya ang isang babaeng itim na tila nagmamasid sa kanila kaya balak na niyang umalis. Bigla ding dumating ang inaantay nilang truck, napansin ni Calvin na iba ang nagmamaneho nito. Narinig na lang nila sa paligid ang nagpapanggap na pulubi na mayroong radyo. Nagdesisyon na si Calvin na iatras na ang misyon at sinimulang tumakas, agaran naman silang hinabol ng kapulisan hanggang sa syudad. Nagawa na sanang matakasan ng grupo ang mga pulis nang maharangan sila ng isang truck, subalit hindi sumuko ang pulis captain, pinuntilya nito ang gulong ng sasakyan nila at nagawa niya itong matamaan. Mayroon ding paparating na police helicopter kaya napilitan ang grupo na magtungo sa paradahan ng taxi upang magtago, ngunit may nakasunod sa kanilang isang pulis at pinaputukan sila nito dahilan ng pagbangga ng mga ito sa pader. Nang pasukin ng pulis ang kinaroroonan nila wala itong makitang sospek, naroon pala si Calvin sa likuran niya at agaran itong pinatulog. Pagkatapos sinabi niya sa mga kasamahan na napatay ang driver nila kung saan kasintahan pala ito ng babaeng kasama nila na si Tara. Sa galit niya sa pagkamatay ng kasintahan pinagbabaril nito ang helikopter saka sila tumakas. Nagsidatingan na rin ang mga kapulisan sa lugar, hindi na nila naabutan ang mga sospek bukod sa naiwang patay na kasamahan ng mga ito. Kasalukuyan ng tumatakas ang tatlo sa pagdaan sa tunnel para maghanap ng malalabasan. Nang sundan nito ng mga pulis mga damit na lang ang nakita nilang naiwan, tuluyan nang nakalabas ang mga freedom fighters at normal na naglalakad sa lansangan na parang walang nangyari, ngunit dahil sa kulay nila ay madali itong nakilala ng mga kapulisan at nakipaghabulan sa mga ito. Kinakapos na si Calvin ng hininga sa kakatakbo matapos mawala ang gamot niya, binalikan ito ng mga kasamahan at nakipagpalitan ng putok sa mga pulis upang makatakas hanggang sa mapalibutan na sila ng mga nagsidatingang kapulisan. Wala na silang ibang mapupuntahan kaya pumasok na sila sa isang gusali na napag-alaman ni Calvin na isa palang bangko. Naghiwalay-hiwalay muna ang tatlo saka nagdeklara si Calvin ng pangha-hostage. Sinabi niyang hindi pagnanakaw ng bangko ang sadya nila kaya kumalma na muna at makakauwi din sila pagkatapos. Dumating din ang mas marami pang pulis sa labas ng bangko upang tugunan ang sitwasyon. Sinuri ni Calvin ang mga opisina ng bangko para maghanap ng iba pang taong nagtatago. Nakita niya doon ang bank supervisor na si Christine. Tinanong niya ito kung may daang palabas sa likod, tanging harap lang daw ng bangko ang daan at saka isinama niya ang supervisor sa iba pang hostage. Sa labas na balitaan ng captain nang may isang matandang ayaw umalis nang hindi kasama si Christine, naisip nilang gamitin ito mamaya sa pakikipagnegosasyon. Samantala kabang-kaba na si Aldo nang makitang napapaligiran na sila ng mga kapulisan lalo na't nag-aantay sa kanya ang buntis na asawa. Hinala ni Tara na may traidor sa grupo nila at kailangan daw magpaliwanag sa kanila ni Calvin, hindi naman sang-ayon si Aldo dahil pakiramdam niya nasa nakakataas ang traidor. Biglang nakakita si Calvin ng mga pulis sa itaas na agaran niyang pinaputukan, inalam niya rin ang sitwasyon sa labas. Niradyohan naman sila ng police captain at binanggit ang pangalan ng bawat isa sa kanila. Nagulat na lang ang mga ito kung paano nalaman ng mga pulis ang mga pangalan nila. Pinapasuko sila ng captain at wala na daw mapupuntahan ang mga ito, ngunit walang balak sumuko ang tatlo. Tinawagan na sila ng pulis upang makipag-usap ng personal sa kanya, sinagot ito ni Calvin bilang pinuno ng pangkat. Inalam ni Calvin sa pulis kung paano niya nalaman ang mga pangalan nila.
Sumagot lang itong matagal na silang sinubaybayan ng mga pulis at pilit na pinapasuko kung hindi ay mauuwi daw ito sa karahasan. Nagbanta naman si Calvin na kung aabot sa ganon ay sisimulan na nila ang pagpatay ng mga hostage. Pinigilan ito ng captain at ibibigay daw ang gusto nila. Pumiling si Calvin ng helikopter na masasakyan sa pagtakas. Agarang naghanda ang captain ng lugar na malalapagan ng helikopter. Makalipas lang ang ilang sandali dumating ang helikopter. Pinalakas ni Calvin ang loob ng kasamahan na makakatakas sila at humingi ng tawad sa lahat ng hostage sa takot na dulot nila na hindi rin daw nila kagustuhan sa kahumiling ng volunteer, ngunit ang Amerikanong balak niyang gawing bihag sa pagtakas ay isa ding itim kaya iba ang isinama ni Calvin sa pagtungo sa helikopter. Subalit nang nasa helikopter na sila, ayaw sumakay ni Aldo nang makita ang piloto. Nagtataka ang mga pulis kung ano ang nangyayari. Biglang bumunot ng baril ang piloto na agara namang napigilan ni Calvin. Bumalik ulit sila sa loob ng bangko na bihag na din ngayon ang piloto nang malaman na kabilang din ito sa kapulisan. Pinanghihinaan na lalo si Aldo nang hindi sila nakatakas at humingi ng tawad. Nilapitan ito ni Terra na galit ng muntikan na silang mapatay kanina dahil sa kanya. Pinigilan naman ito ni Calvin at pinapakalma ang kasamahan. Pinag-iinitan naman ngayon ni Terra ang piloto at pilit na pinapaamin kung sino ang impormante nila. Pilit namang tumanggi ito at isa lang daw talaga itong piloto. Pinalabas na muna ni Calvin si Terra at kinausap ang piloto ng mahinahon at pinapaamin kung sino ang impormante. Pilit pa ding itinatanggi ng pilot na hindi niya alam sa kabinalaan si Calvin na kulungan o kamatayan lang ang kahahantungan nila sa huli. Sa labas matapos ang palpak na pakikipagnegosasyon ng captain, dumating ang Brigadier General upang pangunahan ang sitwasyon dahil kasama sa mga hostage ang anak ng Justice Minister na si Christine at agarang hinanda ang mga tauhan niyang sniper. Sa loob gustong bayaran ng Black American ang kalayaan niya upang makaalis, hindi pumayag si Calvin dahil hindi naman pera ang sadya nila. Pinipilit ng Amerika na palayain siya at ipinagmalaki na isa itong promotor ng boxing at nabanggit niya si Nelson Mandela dating boksingero at isang aktivista na kasapi sa kilusan na ngayon ay habang buhay ng bilanggo dahil sa tangkang pagpabagsak sa gobyerno. Napagtanto ni Calvin na ito na ang huling pagkakataon nila. Nagpasya si Calvin na magsimula ng kilusan at hiniling sa captain ang agarang kalayaan ni Nelson Mandela na may kasulatan galing sa Prime Minister kapalit ng kanilang pagsuko. Binigyan niya ang captain ng 1 oras na palugit. Dahil kailangan ng pangkat ng kasiguraduhang gagawin ng pulis ang hiling, kinuha nila ang mga pera sa bangko upang gawing panakot sa mga pulis. Sa lobby ininsulto si Terra ng isang racist na hostage dahil lahat daw ng itim ay kriminal. Ginantihan ito ni Terra at binalaan ang lalaki na papatayin pag inulit niya pa ang sinabi. Dumating naman si Calvin dala ang mga kahon ng pera. Tinawagan ito ng captain na hindi daw madaling gawin ang kahilingan niya. Nagpunta sila sa labas kasama ang Black American dala ang mga pera. Nang makita ito ng sniper humingi siya ng pahintulot na magpaputok, tumanggi ang captain at baka matamaan ang hostage. Pinasunog ni Calvin ang pera sa Amerikano saka isinigaw sa media at mamamayan ng kalayaan ni Nelson Mandela. Pilit namang pinipigilan ng captain ang tangkang pamamaril ng sniper sa kanya. Bago pumasok nagbanta si Calvin na susunugan niya ang lahat ng pera ng bangko hanggat hindi pinakawalan si Nelson Mandela. Dahil sa kilosang binuo ni Calvin nakiisa ang Black African sa kanya para sa kalayaan ni Nelson Mandela. Pagbalik nila sa loob galit na galit ang Amerikano sa pinagawa ni Calvin sa kanya na muntikan na nitong kinamatay. Pinaliwanagan ito ni Calvin sa ipinaglalaban nila kaya tumahimik na ang lalaki. Galit na galit din si Terra sa police captain, gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng boyfriend, alam pala ni Aldo ang pangalan ng captain. Kumiling naman ang piloto sa kanila na magbanyo kaya sinamahan siya ni Aldo upang bantayan ito. Doon na lamang magkakilala pala ang dalawa dahil si Aldo ang impormante ng mga pulis. Nagbanta ang piloto na ibubunyag sa kasamahan kung hindi ito pakakawalan. Upang maitago sa kasamahan ng katotohanan pinatay ni Aldo ang piloto at nagpanggap kay Calvin na self-defense lang ang nangyari. Agarang itinago ng dalawa ang katawan ng piloto dahil pag nalamang may pinatay sila ay siguradong papasukin sila ng mga pulis. Kinalaunan tinawagan ni Calvin ang captain upang humiling ng pagkain para sa mga hostage. Humingi ng kapalit ang captain ng kalayaan ng ilang hostage kabilang si Christine. Tinanong ito ni Calvin kung bakit siya ang tanging nabanggit ng mga pulis na palayain. Hindi daw ito alam ni Christine kaya hinayaan na ito ni Calvin.
Ngunit ayaw din namang iwan ni Christine ang mga hostage at hiniling ang katrabaho na lang ang kapalit niya. Paglabas nila para sa palitan hinahanap ng captain si Christine, sinabi ni Calvin na ayaw niyang lumabas dahil mas gusto daw nito sa loob saka pinakawalan ang dalawang hostage kapalit ng pagkain. Naisip ng kasamahan ng captain na gamitin ang yaya ni Christine, ngunit ayaw pumayag ng brigadier dahil kahihiyan daw ito sa kanila na gumamit ng sibilyan. Samantala matapos magbanyo ng hostage na empleyado ng bangko, kinuha nito ang nakatago niyang baril at ginawang bihag si Aldo, nagbanta itong babarilin ang freedom fighters kung hindi ibaba ang hawak nilang baril. Pinabana ng dalawa ang baril nila saka nagsimulang magpaputok ang lalaki na tinamaan si Tara, naubusan din agad ito ng bala kaya nahuli ulit ito ni Calvin at pinapusesan sa gwardiya ng bangko. Tumawag din ang captain sa kanila matapos marinig ang putok ng mga baril. Sinabi ni Calvin na walang nasaktang hostage at minadali na ang captain sa hiling niya. Kasalukuyan namang ginagamot ni Christine si Tara, napansin na lang ni Calvin na nawawala ang isang babaeng hostage. Naroon ito sa loob na naghahanap ng matatakasan hanggang sa makita niya ang bangkay ng piloto. Nang makita ito ni Calvin sinabi niya ang nakitang bangkay ng pinatay nilang lalaki. Pinaliwanagan ito ni Calvin sa maaring mangyari pag nalaman ito ng lahat saka ibinalik ang babae kasama ng mga hostage. Nang balak na namang magsunog ni Calvin ng pera, hiniling ng pastor na siya ang gagawa para makatulong at agarang sinunog ang pera sa labas. Lumapit ang captain upang alamin kay Calvin kung bakit niya ito patuloy na ginagawa. Sinabi ni Calvin palayain nila si Nelson Mandela. Hinikayat din ng pastor ang captain na ibigay ang kagustuhan niya. Nang papasok na sana sila dumating ang sulat na nagmula daw sa Prime Minister na pagpapalaya sa bilanggo, ngunit ayaw niyang maniwala hanggat hindi ito nakitang pinapalaya. Hiniling ng captain na pumasok sa loob upang masuri ang kalagayan ng mga hostage bago ito pakawalan, napilitan ng pumayag si Calvin sa hiling ng pulis. Pagpasok ng captain sinabi niya kay Tara na papakawalan na si Mandela. Gustong malaman ni Tara kung paano nalaman ng pulis ang pangalan nila, pinigilan naman ito ni Calvin. Hinikayat ng captain si Christine na sumama sa kanya sa paglabas ngunit tumanggi lang ito. Hinayaan na ito ng pulis subalit napansin niyang wala doon ang piloto. Tinutukan ito ni Calvin ng baril at pinilit na lumabas na sa bangko. Napansin naman ni Tara na mayroon pala itong nakatagong baril. Nagpaliwanag ang captain na mali ang iniisip nila at pinapakalma ang lahat. Inutos ni Calvin sa mga kasamahan na ibaba ang baril nila. Kinumpirma din ni Tara sa pulis kung siya si Captain Langerman. Nagtaka si Calvin kung paano niya nalaman ang pangalan ng pulis. Sinabi niyang si Aldo ang nagbanggit ng pangalan ng pulis saka tinutukan din ng baril ang kasamahan. Nang aminin ni Aldo ang pagtraidor sa grupo agaran itong pinatay ni Tara, wala nang nagawa si Calvin sa kasamahan pero sa kabila nito pinakawalan niya pa rin ang pulis. Samantala gusto nang tapusin ng minister ang hostage situation, sinabi ng brigadier sa captain na pasukin na ang bangko. Tutol ang captain sa plano para sa kaligtasan ng mga hostage at hinikayat itong ipagpatuloy muna ang pakikipagnegosasyon, ngunit tumanggi ang brigadier upang matapos na ang lahat. Sa banyo ikinalungkot ni Calvin ang pagkamatay ng kasamahan kahit na nagtraidor ito sa kanila. Dumating si Christine upang kausapin sana ito, pinalabas ito ni Calvin dahil gusto niyang mapag-isa. Sinabi ni Christine na bata pa lang ito namatay ang ina at ang nagpalaki sa kanya ay ang itim na yaya. Natutunan daw ni Christine na tanggapin ang bawat lahi sa lipunan, inamin niya rin na anak siya ng Justice Minister. Naintindihan na ngayon ni Calvin kung bakit ito gustong palabasin ng mga pulis. Sinabi ni Christine na ang racist niyang ama ay hinding-hindi niya tutularan, suportado daw nito ang ipinaglalaban nila. Kinalaunan lumabas si Christine kasama si Calvin, hinikayat niya ang mga pulis na bigyan sila ng kalayaan ganun din sa kanyang ama sa pagharap sa media at sinisigaw ang kalayaan ni Nelson Mandela. Subalit biglang nagpaputok ang sniper at tinamaan si Christine, agarang pinahintong ng police captain ang pamamaril habang ipinasok ni Calvin si Christine at sinubukang iligtas, subalit tuluyan na itong binawian ng buhay. Nang ipahanap ng captain ang sniper para sana parusahan sa ginawa niyang pamamaril, dumating ang brigadier at tinulungan ito. Kinalaunan tinawagan si Calvin ng captain upang balaan itong papasukan na sila ng SWAT sa utos ng brigadier at hindi na niya ito mapipigilan pa. Inaalala ng captain ang kaligtasan ng mga hostage na maaari itong madamay. Pinaalam ni Calvin sa mga hostage na papakawalan na daw si Nelson Mandela kaya maaari na silang lumabas.
Masaya ang mga hostage na makakalaya na at isa-isa nang nagsilabasan ang mga ito. Sinusubukan ding tawagan ng captain si Calvin ngunit hindi na ito sumasagot. Makalipas lang ang ilang sandali nagsimula nang pumasok ang SWAT team sa bangko habang pilit na nilalabanan ng dalawang freedom fighters ang mga ito hanggang sa katapusan nila. Sa huli, nakalaya si Nelson Mandela makalipas ang 10 taon at naging kauna-unahang Black President ng South Africa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.